Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa araw ng Sabat, na ang sabi ng Panginoon na ito daw ay isang tanda, ang araw ng Sabat, na siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga anak. Sabat kasi parang yan, bakod ng ating bahay, na para malaman natin kung hanggang saan yung lupa natin, ay lagyan natin ng bakod para malaman natin kung hanggang saan ang sa atin. Ang Sabat ganun din, na naglagay ang Diyos ng kanyang tanda sa kanyang mga anak para hindi siya maligaw o hindi siya malito kung sino ang kanyang tunay na anak. Kasi sa mundong ito, ang daming nagsisimba na mga relihiyon, ngunit ito pala ay hindi totoong mga anak ng Diyos. Kasi ang Diyos pala ay mayroong tanda. Ano ang kanyang tanda? Yung araw ng Sabat. Pag nagsisimba ka sa ibang araw at hindi ka nagsisimba sa araw ng Saturday, ay ibig sabihin hindi ka tunay na bayan ng Diyos. Kasi nga ang sabi niya, ang Sabat ay isang tanda na siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang bayan. Pangalawang halimbawa ng mga anak ng Diyos ay tulad ng mga kalapati. Paano malalaman ng may-ari ang kanyang kalapati kung mahalo doon sa maraming kalapati? Dahil ang kalapati ay halos magkaparehas yung kulay nila. Kaya malilito ka talaga kung mahalo yung kalapati mo sa iba doon sa marami. Hindi mo na alam kung saan yung kalapati mo. Kaya ang gagawin mo, lalagyan mo siya ng singsing sa kanyang paa, o kaya yung iba pinuputulan nila ng daliri na yung kalapati, o kung saan-saan man nila ang ilagay nila ang kanilang tanda sa kalapati, para kung mahalo doon sa iba, doon sa marami, ay hindi ka maliligaw dahil mayroon kang tanda at mayroon ka rin maipakita sa may-ari ng maraming kalapati na ito sa akin dahil mayroon akong nilagay na tanda, itong singsing o itong pinutol ko na daliri niya, o doon sa kahit saan na nilagay mo na tanda, o talian mo yung pakpak niya ng kunting tali para lang may tanda ka. Ganun din ang araw ng Sabat, na para ang Diyos sa sobrang dami ng tao sa mundo na tumatawag sa pangalan ng Diyos, pero hindi siya maliligaw dahil mayroon siyang tanda sa kanyang mga anak. Ano ang kanyang tanda? Yung araw ng Sabat. Ibig sabihin, kung hindi ka nagsisimba sa araw ng Saturday, sa araw ng Sabat, ay hindi ka tunay na anak ng Diyos. Basahin muna natin dito sa Ezekiel 20 verse 18. At sinabi ko sa kanilang mga anak, sa ilang, huwag kayong magsilakad ng ayon sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan, o magpakahawa man sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nang sabi ng Panginoon na huwag tayong makinig sa ating mga magulang kung ano ang kanilang mga palatuntunan, o ingatan man ang kanilang mga kahatulan. Na minsan ang sabi kasi ng mga magulang din natin, na sabihin nila sa atin na huwag kayong gagawa nito dahil hindi yan mabuti, huwag nyong gawin yan dahil masama yan sa inyo. At saka lalong lalo na po ang masakit na pinapasunod ng ating mga magulang, yung sinasabi nila kung ano ang ating madatnan, o saan tayo namulat sa relihiyon, ay doon din tayo mamatay.
Yun ang masakit na pinapamana sa ating mga magulang dahil pinapasunod nila sa atin ang mga salitang hindi nakasulat sa Biblia. Dahil kung saan daw sila namulat, doon daw tayo magpakamatay. Pero ang sabi ng Diyos, huwag tayong susunod sa ating mga magulang ng kanilang mga palatuntunan at lalo na ang pagsimba sa mga Diyos-Diyusan. Verse 19, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Magsilakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at ingatan ninyo ang aking mga kahatulan at inyong isagawa. Ang sabi ng Diyos na ingatan daw natin ang kanyang mga palatuntunan at magsilakad tayo na ayon sa kanyang mga kahatulan at ating isagawa. At 20, at inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ito na yung sinabi niya sa verse 20 na tanda na ang araw ng Sabat para ating malaman na ako ang inyong Panginoong Diyos, na siya daw ang ating Diyos. Sa 21, ngunit ang mga anak ay nangaghimagsik laban sa akin, sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan o nangag-ingat man ng aking mga kahatulan upang isagawa na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Kanilang nilapastangan ang aking mga sabat nang magkagay sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila upang ganapin ang aking galit sa kanila sa ilang. Ito na yung sinabi ng Panginoon na hindi kayo nagsisilakad ng aking mga palatuntunan at nilapastangan nyo ang aking mga sabat. Sinabi niya dito na mga sabat dahil ang sabat kasi ay marami. Hindi lang yung araw ng sabat, yung pagsisimba, mayroon ding sabat sa ating lupain na ikapitong pag-aani ay sabat yan sa Panginoon. Kaya marami ang sabat sa Panginoon. Hindi ko na lang isa-isahin dahil hindi ko na ma-topic yan. Basta ang mahaba na kasi masyado kung isa-isahin ko pa yan. Basta ang araw ng Sabat ng Panginoon yung pagsisimba sa ika-4 na utos, yung pagsisimba natin. Pangalawa yung pag-aani natin, ika-7 pag-aani. Ito lang muna ang aking ipapaliwanag. Sa verse 22, gayon may iniurong ko ang aking kamay, gumawa ako alang-alang sa aking pangalan upang huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa, na sa paningin ng mga yaon ay inilabas ko sila. 23, bukod dito itinaas ko ang aking kamay sa kanila sa ilang upang pangalatin ko sila sa gitna ng mga bansa at panabugin sila sa mga lupain. 24, sapagkat hindi nila isinagawa ang aking mga kahatulan, kundi itinakwil ang aking mga palatuntunan at nilapastangan ng aking mga sabat, at ang kanilang mga matay nakasunod sa mga Diyos-Diyusan ng kanilang mga magulang. Sabi ng Panginoon na nilapastangan nyo ang aking mga sabat at sumunod kayo sa mga palatuntunan ng inyong mga magulang at hindi nyo sinunod ang aking mga kautusan, ngunit ang inyong mga matay nakasunod sa mga Diyos-Diyusan ng inyong mga magulang. Na ang Panginoon talaga ay ayaw niya talaga na magsimba tayo sa mga Diyos-Diyusan. Kaya yung mga sinasabi ng ating mga magulang na kung saan tayo namulat ay doon tayo magpakamatay, ay unawain nating mabuti yan kung sino ang ating susundin. Ang ating mga magulang ang ating susundin o ang salita ng Diyos.
Kaya pag-isipan natin mabuti na kahit magulang natin yan ay wala silang karapatan sa atin dahil sila ang ating mga magulang, pero ang Diyos pa rin ang ating susundin dahil ang gumawa sa ating mga magulang ay ang Diyos. At saka dito sa mundo ay kanya-kanya tayo ng kaligtasan sa harap ng ating Diyos. Sila ang ating mga magulang, pero hindi nila tayong kayang iligtas sa harapan ng Diyos. Kaya mas mabuti na sundin natin ang kalooban ng Diyos kaysa kalooban ng ating mga magulang. Masakit para sa atin na mapawalay tayo sa ating mga magulang o hindi na tayo kikilanin ng ating mga magulang na bilang isang anak dahil lang sa pagsunod ng Diyos. At dito sa bagay na ito, dito malalaman din ng Diyos kung tunay tayo na nagmamahal sa Diyos, kung pipiliin natin ang Diyos kaysa sa ating mga magulang. Kasi ang ating mga magulang, ang sinusunod nila doon lang din sa kanilang mga magulang, at hindi nila sinusunod ang nakasulat sa Biblia na kalooban ng Diyos.